Samantala, patuloy naman po na tumataas ang bilang ng mga nasawi sa bagsik ng bagyong Yolanda. Nasa NDRRMC ang aming kasamang si Wayway Macalma para bigyan tayo ng detalye. Magandang tanghali sa iyo, Waywaya. Princess, bago katabigan ng huling talaan ng NDR, sabihin ko lang na sa gitna nga ng kalamidad ay meron pa rin mga masasamang loob na nananamantala. Kaugnay dyan ay isang enkwentro nga ang naganap kaninang madaling araw sa barangay Balocaue, Matnog, Sorsogon, na kung saan nakaenkwentro ng militar ang grupong CPP-NPA na kung saan dalawang commander nito ang nasawi at kinilalang ang mga ito na si Kaabel at si Kawin at isa naman ang wounded or sugatan na NPA. However, wala namang casualties mula sa militar. Ayon nga kay Colonel Joselito Kakilala, ang commander ng 903rd Brigade ng Philippine Army, nagsasagawa lamang ng clearing operations ang militar doon sa lugar sa barangay Balocaue, Matnog, nang makasagupa nga nila itong 15 NPA. At ayon nga sa report, balak ng grupo na i-stall yung pagdadala ng mga relief goods o mga ayuda para sa ating mga kababayan sa Southern Leyte. Ang report ay ang mga relief goods sana ay magagaling sa Bicol na patungang Sorsogon para nga ma-ferry ang mga relief goods na mabilis sa Samar at Leyte. Gayunpaman, Princess, nananatili pa rin sa 1,774 na individual ang nasawi dahil nga sa paghagupit nga ng Yolanda sa ating bansa. This is as of 10 a.m. kaninang umaga at nananatili sa 2,487 ang sugatan, 12 ang nawawala hanggang sa ngayon. Gayunpaman, mula alas 11 kaninang umaga ay nagsimula ang closed door meeting ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan dito nga sa tanggapan ng NDRRMC na pinangungunahan nga ni Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang Executive Director ng NDRRMC. Kasama dyan ang mga ilang kawani ng DILG, DOSWD, Department of Health, narito rin ang NEA, AFP, PNP, BFP at ilang pang kawani upang nga magbigay nga ng karagdagang updates patungkol nga sa mga relief operation at maging sa search and rescue operations na ginagawa ng ating pamahalaan ngayon, partikular na nga sa Eastern Visayas. However, hindi ko pa masabi kung nagtaas na nga ba ng bilang ng mga nasawi patungkol nga rito dahil marami pang bayan, marami pang lugar, marami pang lalawigan ang hindi pa nararating ng ating pamahalaan kasi dahil even mga government officials, local government ay naging biktima rin ng kalamidad. Kaya naman patuloy ang ayuda na natatanggap natin mula sa iba't ibang kagaya na lang sa Estados Unidos. Ayon nga kay Secretary of Defense Chuck via sa press release mula sa US Embassy nga na isang carrier USS George Washington at other US Navy ships ay magpapadala sila rito para nga tumulong na rin sa search and rescue operations at maging sa mabilis magbigay ng ayuda sa search and rescue and retrieval operations na isinasagawa ngayon. Ngayon, ang mga aircraft carrier will carry 5,000 sailors and more than 80 aircraft. And ito ay nasa Hong Kong na sila sa port ng Hong Kong at ang crew ay papunta nga sa ating bansa to help and aid the needs ng ating pamahalaan. At gayon na rin, ikinumpirma naman ni Lieutenant Colonel Ramon Zagala na nagpadala ng karagdagang tropa ng militar ang AFP mula pa kahapon hanggang sa ngayon. Ayon nga kay Colonel Zagala, ang mga ito ay nanggaling sa AFP Central Command. Ito po yung Central Command sa Cebu at meron silang na-deploy na humanitarian assistance and disaster response operations na nasa Tacloban City na nga po ngayon. At ang mga ay nagdala na rin ng mga relief crews to serve as stopgap solution sa mga problema nga na i-report natin na ang mga kailangang ayuda rin ng ating mga kababayan sa Tacloban. At maging ang Philippine Army 525th Engineering Combat Battalion kasama ang 1st Special Forces Battalion left Villamor Air Base kaninang umaga para nga magbigay ng tulong sa ating Philippine National Police sa lokal na pamahalaan at magbibigay nga rin ng papadala na rin ng relief goods sa ating mga kababayan doon. However, banggitin ko lang sa isang press release nga ng Philippine Red Cross,
nagpadala na rin sila ng 32-man water search and rescue team in Tacloban para nga mapabilis ang operations doon at nang sa gayon ay hindi na maibsan yung nagsagayon ay mapadali na ang rehabilitation ng mga kababayan natin. However, dito sa NDRRMC ay mula kanina umaga hanggang ngayon ay marami tayo nakikita mga kababayan na nagtutungo dito sa tanggapan ng NDRRMC. Nagbabaka sakali kasi sila na baka may detalye ang NDRRMC ng mga pangalan ng mga list of survivors. However, wala pa rin ni isa sa kanila na tumutugon dito dahil ng NDRRMC patungkol dito, medyo lang nahihirapan talaga sila sa communication lines dahil hindi pa rin fully restored ang communication lines natin sa Eastern Visayas, so kung saan nga ito nga ang pinaka matinding hinagupit ng bagyong Yolanda. At Princess, yan ang pinaka latest update mula rito sa tanggapan ng NDRRMC. Alright, maraming salamat sa iyo, Waywaya.